Bravo, bravo ah. Ping Lacson, ano to, bumaliktad na ba to? O kasi pumalag eh. Pumalag siya dito sa sinabi ni Claire Castro tungkol ho dito sa dito sa sinabi ni Congressman Livisti na yung mga listahan ba na nilabas ni Congressman Livisti noong Sabado pa. So, ang kasi ni Claire Castro noon, ayaw niya paniwalaan yung mga nilabas na yun kasi nga daw hindi daw authenticate yun niya mga dokumento. So, hinanapan niya ng authenticate itong si Congressman Livisti na yung mga kopya na yan, galing ho yan sa opisina ni Yossi Cabral nung buhay pa yon. So, buti nga na turn over ang ibang mga dokumento na, mga dokumento na yan, napaka-importante na yan. So, inilabas nung Sabado nito ni Congressman Livisti. So, ang nangyari yan, hindi pa niniwalaan ni Claire Castro. At nainis pa siya dito kay Congressman Livisti. Ano pa niya na sinungaling. Yan ang mahirap kapag mga tao na nagsabi ng totoo, sabihin na sinungaling. Yung mga sinungaling na totoong sinungaling, ayaw nilang palabasin na sinungaling, totoo daw yun. Di hearsay yun. Ito yung nangyari ngayon dito sa kay Congressman Livisti. Sinabi niya hearsay. Mga sabi-sabi lang daw yun kasi alam niyo kung bakit na sinabi niya sabi-sabi lang yun. Kasi involved na naman dito ang Malacanang. Itong nangyari ngayon kasi na may line-in team itong si Lisa Marcos. Kaya todo dipinsa itong si Claire Castro dito sa Malacanang. Kasi yan ang trabaho niya talaga kahit na nagkagidlay na itong Malacanang ngayon na malapit na talaga ang katapusan nito ni Bongbong Marcos kasi sa pa lang dito sa kanyang trust rating pa lang sobrang bulusok pababa. Ayan na. Magawa pa niya ngayon ganitong di pa nag-resign to si Bongbong Marcos, no. So ito yung balita ng nag-react itong si Ping Lacson na Balik po tayo sa mga balita. Umalmang isang mambabatas matapos tawagin ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na tsismis lamang ang mga ulat na may ilang miyembro umano ng gabinete na sangkot sa DPWH insertions ng budget noong 2025. At ayon sa mambabatas, hindi masisisi ang publiko kung nawawalan na ng tiwala sa gobyerno dahil sa korupsyon. Mean Corbera sa balita. Nagbabala si Senator Ping Lacson na maakusahan ang Malacanang ng cover-up o may pinagtatakpan matapos sabihing hearsay lang ang mga reports na ilang miyembro ng gabinete umano ang nasa likod ng mga insertions sa pondo ng DPWH sa 2025 budget. Nauna nang sinabi ni Presidential Communications Office Yusek Claire Castro na hearsay at walang probative value ang mga akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Liviste laban sa mga cabinet officials. Pero ayon kay Lacson, masyado pang maaga para sabihin ng Malacanang na walang batayan ang mga aligasyon at dapat magsagawa muna ng malalimang investigasyon bago maglabas ng pahayag hinggil dito. Katwiran ng senador, may mga mahalagang ebidensya na magpapatunay na may nangyaring insertions sa mga investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang na dyan ang testimonya ng mga testigo na suportado ng mga ebidensya at pinanumpaan sa investigasyon ng Senado. Binanggit din ng senador ang posibleng pagtukoy sa web of accounts na magtuturo sa paggalaw ng mga pondo sa tulong ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Babala ng senador, hindi kakayanin ng gobyerno na baliwalain ang galit ng publiko dahil sa tindi ng korupsyon sa mga nadiskubreng palpak, substandards at mga ghost flood control projects. Hindi rin anya masisisi ang iba't ibang religious group at mga organisasyon bakit nagsasagawa ng mga protesta dahil yan sa kawalan ng tiwala sa gobyerno. Dapat lang. Kung talagang wag i-cover up, palabasin ang totoo. Kasi kapag hindi kasi ito palabasin ang totoo dito, sinong kawawa? Tayo. Ito na nga ito nga si Congressman Livisti na nga ang nagmalasakit dito Nagmalasakit na siya dito sa kanyang sitwasyon ngayon. Siya hirap na hirap dito.
Kasi ang ginawa niya ngayon, naglabas siya sa mga dokumento na hinahanapan siya ng authenticate. Original ang gusto nitong mga nasa Malacanang. Paano hanapan ka ng original? Na itong si Cabral ngayon, wala na eh. At di man to makuha siguro itong mga dokumento na to ni Libiste kung hindi rin siya binigyan dito sa opisina ni Cabral. At isa pa, ang sabi dito, mismong itong si Vince Dizon ang nagsabi na ibigay sa kanya itong mga dokumento na to. At hanapin ang authenticate. Ang ano lang dito kasi, ang purpose talaga daw dito ni Congressman Libiste ay transparency. Para makita talaga kung anong nangyari ba sa mga congressman na yan, mga nasa DPWH na yan. Tayo nga wala tayong alam kung ano ba talagang ginagawa ng mga congressman. Unti-unti natin nalalaman nga itong mga congressman pala, ang laki ng mga kapirahan ang nakuha nila. Akala natin, gumagawa na ng batas. Yun pala, iba ang pakay nito mga magnanakaw na to. So dapat lang talaga, ito si Lacson, tumayo na ngayon. Mukhang, ang sabi nga ng iba nito, bumaliktad na ba? Kasi nag-iba na yung tuno eh. Pakinggan muna. Pakinggan natin to muna. Yan ang ano ni Lacson ngayon. Palabasin natin to. Kung ano talaga ang nangyari ngayon dito sa ating bansa. Bakit involved naman ang Malacanang dito? Noong nakaraang yung sa mga mali-malitang pera, involved dito si 2 Bersamin. Nasa Malacanang na yan ha. At ito na naman ngayon, itong mga line item, involved dito si Lisa Marcos. Asawa ni Bongbong Marcos. Anong papel niya? Bakit meron siyang ganyan? Yung first lady lang naman siya eh. Ba't kumukuha pa siya ng mga ganyang budget? Ididihin nga natin, kasama ba siya sa gobyerno? Wala ah. Hindi naman siya kasama dyan na nagtatrabaho siya sa gobyerno. Wala. Tapos ngayon may mga project siyang ginagawa. Tapos ang hukus-pukus ba? Ang ginagawa ni itong Lisa Marcos. May balita sa bilyonaryo yan ha. Ito, ipapakita natin yung balita na to sa bilyonaryo na to para hindi nyo masabi na hukus-pukus ko lang din ito. Umabot na rin sa Malacanang ang so-called DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Sino kaya sa palasyo ang nababanggit sa mga dokumento? Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Sa mahabang listahan ng proponents sa loob ng tinaguriang DPWH leaks, may nag-iisang item na nakapangalan kay First Lady Liza Araneta Marcos na may project cost na 100 million pesos sa DPWH budget ng National Expenditure Program noong 2025. Nakalista sa ilalim ng OP ang proyektong ito na mayroon ding remarks na care of First Lady Liza Araneta Marcos with request letter from District Representative Faustino Ino D, ang 6th District Representative ng rehiyon at ang kasalukuyang House Speaker. Sa aming pagsusuri, tumagos sa 2025 General Appropriations Act ang proyekto na nakasentro sa construction ng isang alternate route sa northeast portion ng Cauayan City, Isabela. Ayon sa DPWH website, Setyembre nitong taon isinagawa ang bidding para sa nasabing proyekto, pero idiniklara itong failed sa kaparehong buwan. Nang hinga natin ng komento ang palasyo tungkol dito, tumanggi itong bigyang pakahulugan ang mga dokumento na umano'y nagmula sa namayapang Undersecretary ng DPWH na si Maria Catalina Cabral. Hanggat wala raw kumpirmasyon ng DPWH na sa kanila nga galing ang listahang ito, maituturing na hearsay lang ang tinaguriang DPWH leaks. Pero pwede rin daw itong maihambing sa mga dinoktor o fabricated documents. Hiningan din natin ng panig si House Speaker Bogie D at si DPWH Secretary Vince Dizon pero hindi pa sila tumutugon sa aming mga mensahe. Bilang paglilinaw, hindi insertions kundi line items ang proyektong nakapangalan sa First Lady at ang mga laman ng dokumentong ito. Ibig sabihin, ito ay parte ng pinagdedebatehang mga proyekto sa House at Senate budget hearings hanggang sa Bicameral Conference Committee bago formal na maisama at maisabatas sa ilalim ng General Appropriations Act.
Pero ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, bagaman lehitimong nakasulat bilang isang proyekto, hindi ibig sabihin ay ligtas na sa anomalya. Dahil sa proseso ng pagbubuo pa lang ng DPWH budget, may brasohan na umano mula sa mga politiko. Ano nangyari? Bakit mayroon siyang ganun? Para saan din ang itong 100 million na pera? At bakit pa i-divert pa to? Bakit ba iiba sa ibang tao? Di ba nakapang gigil to mga ganito nangyari ngayon sa Pilipinas. Grabe nang ang corruption eh. Ito, si Lacson. Ito si Claire Castro. Kahit na nakakasama na yung mga kanyang pagdidipinsa sa Malacanang, sige pa din siya. Di niya naisip yan. Ano ba talagang dinidipensyaan niya? Malacanang lang ba? Hindi siya dumidipinsa sa mga tao? Sa mga sambayan ng Pilipino? Siya po nang papasweldo sa kanya. Ang kapal naman ang mukha din ito ni Claire Castro talaga. Lalong kumapal ang mukha. Grabe. At ito na ngayon, kahit sino-sino na lang nakabangga nito, kahit sino na lang nakapuna nito sa kanyang ginagawa ngayon sa Malacanang na sobrang pagdipinsa sa kay Bongbong Marcos. Halos na lang talaga niya. Siya na lang dumipa lahat yan dyan. Inaaway niya na to si Amy Marcos nung nakaraan. Ito na naman ngayon. Si Leandro Marcos, si Leandro Libiste, tinawag niya sinungaling. Ito sinungaling. Kabata-bata nito, nagsabi ng totoo. Ito kapag nagsabi ng totoo kasi, kalaban nila yan. Kapag sinungaling, kakampi nila yan. Yan ang gusto ni Claire Castro. Itong mga dokumento ngayon, kung against ito para to sa mga Duterte, halimbawa lang kay BP Sara, ay sigurado ito malakas to sa kidlat pa to. Malakas pa to sa kidlat. Imbestigahan ka agad. Maniwala kayo. Itong mga dokumento na to kay Libiste na to, kung involved dito ang mga Duterte. Alam mo mayroon din si Pulong Duterte pero ang liit ha. Magkano lang naman? I-compare sa ibang mga congressman na billion. Ito sa kanya 600 million ba 'yon? 640 million? Di ko sure magkano 'yun. Pero siya isa sa pinakamaliit na budget. Ngayon, ang mga line item na yan, pati nga itong si Tiangco, grabe magsalita yan. Ito si Libiste. Kaya nga ito siya ngayon pinag-initan siya ng gusto ngayon kasi gusto niya talaga palabasin na ang transparency. Ayaw niya yung nagtatago ng mga dokumento. Ayaw niya yung nagtatago talagang hindi ibulat-lat. Ngayon, binulat-lat niya nung Sabado yung mga dokumento nanggaling kay Cabral. At alam ko mayroon pa siyang ilalabas pa yan. Yanig na ha? At naniniwala si Lacson dito. Siya na mismo nagsabi, mismo ito si Libiste rin, huwag mo i-cover up Claire Castro. Pikon din siya ni Claire Castro. Ang hirap na trabaho ni Claire Castro ha. Kahit sino na lang makakabangga niya. Ang importante, tanggap ako ng sweldo dito. Ganun ang kanyang trabaho. Hindi niya na iniisip yung mga taong bayan dito. Ang sarili niya iniisip dito. At mayroon din to siya. Mayroon din to siya. Kasama rin to si Claire Castro. Kaya ganun, tudo dipinsa ito sa mga Marcos. Kasi mayroon din siya Nakikinabang din siya Mayroon to siyang ilang bilyon din. Ano ka lang dyan sa Malacanang. Tapos mayroon ka rin pala. Abangan natin yan.